Natapos na ang pagiging martir ko, Ricardo. Isang sampal ng katotohanan ang gumimbal sa marangyang bahay ni na Aurora nang makita niya ang asawa sa bisig ng iba habang siya ay abala sa pagluluto ng paborito nitong ulam. Binigay niya ang lahat, kabataan, talino, at pangarap. Ngunit basura lang ang kapalit. Ngunit sa likod ng bawat hikbi may nakatagong plano. Sino nga ba ang tunay na magtatagumpay kapag ang lahat ng yaman ay naglaho sa isang pirma? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang hari? Hindi mo ba naintindihan? Pirmahan mo na yan, Aurora. Wala na kaming oras para sa drama mo. Ang tinig ni Ricardo ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pag-aalinlangan habang inilalapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan. Sa tabi ng mga papel na yon ay isang mangkok ng mainit pang sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Ricardo, na maingat na inihanda ni Aurora sa loob ng 2 oras. Ang usok mula sa sabaw ay tila sumasayaw sa gitna nilang dalawa. Dala ang bango ng sampalok na nanunuot sa ilong. Ngunit tila mas masangsang pa ang amoy ng pagkakanulo na bumabalot sa buong silid. Dahan-dahang ibinaba ni Aurora ang sandok na hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay namumula pa dahil sa pagbabalat ng mga sangkap. At ang kanyang palad ay bahagyang may uling pa mula sa paglilinis ng kusina kaninang umaga. Tiningnan niya ang mga dokumento. Petition for nullity of marriage. Nakasulat doon sa malalaking titik ang kanyang pangalan, katabi ng salitang psychological incapacity. Ricardo, 20 taon. Mahina ang kanyang tinig, halos isang bulong na parang hinihipang abaka. 20 taon akong nanilbihan sa'yo, sa kumpanya mo. Ako ang nag-ayos ng bawat sentimo na pumasok at lumabas sa bulsa mo. Ganito na lang ba yon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata at tumingin sa kanyang gintong relo, na tila ba ang bawat segundo doon nakausap niya ang asawa ay isang malaking kawalan sa kanyang oras. Iyon na nga ang problema, Aurora. Masyado kang nakatali sa mga numero, sa mga resibo, sa dumi ng kusinang ito. Look at yourself. Para kang isang luma at kalawanging calculator na hindi na marunong mag-compute ng kasiyahan. I need someone who breathes life, not someone who smells like fish sauce and old ledgers. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng bahay at pumasok ang isang babaeng tila diretsong galing sa isang fashion magazine. Si Vanessa. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng malinaw na tunog sa makintab na sahig na kamakailan lamang ay pinakintab ni Aurora gamit ang kanyang sariling mga tuhod. Hindi man lang nagatubili ang babae na lumapit kay Ricardo at humawak sa braso nito habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa simpleng duster na suot ni Aurora. Honey, are we done here? Ang baho naman dito, amoy ulam na ewan. Maarteng sabi ni Vanessa habang iwinawagayway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong. Tumingin siya kay Aurora at ngumiti ng nakakaasar. Don't be so hard on yourself, Aurora. Masyado mo kasing pinabayaan ang sarili mo. Minsan, kailangang palitan ang mga lumang gamit para hindi masira ang ganda ng bahay. Naramdaman ni Aurora ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Vanessa ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang dibdib. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan ng kibo ni Ricardo. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng katarungan at pag-ibig noong wala pa silang makain, ay ngayon ay nakatayo sa harap niya na parang isang estranghero. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakalamat, hanggang sa ang mga lamat na yon ay maging malalalim na hukay ng pait. Hindi sumigaw si Aurora. Hindi siya nagmura. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Kahit na ang kanyang mga binti ay tila nanlalambot na parang kandilang natutunaw sa init ng kahihiyan. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi niya hahayaang makita ng 2 taong ito ang kanyang pagkagunaw. Hinawakan niya ang gilid ng mesa ng higit na mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kahoy.
Isang pisikal na sakit na pilit niyang ginagamit upang tabunan ang higit na matinding hapdi sa loob ng kanyang kaluluwa. "The taxi will be here in 10 minutes, sabi ni Ricardo nang hindi tumitingin sa mga mata ni Aurora. "Kinuha ko na ang lahat ng cards mo. You can take your old clothes and that rusty sewing machine. Leave the keys on the counter. Ayaw ko nang bumalik dito na nandito ka pa." Tumingin si Aurora sa labas ng bintana kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay ube, ang huling silahis ng araw na tila nagpapaalam na rin sa kanyang dating buhay. Sa loob ng kanyang isipan, ang mga numero ay nagsimulang gumalaw. Hindi ang mga numero ng utang at puhunan, kundi ang mga numero ng mga sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon sa kanyang mga ledger. Ang bawat pirma, bawat nakaw na yaman, at bawat kasinungalingan ni Ricardo ay nakatatak sa kanyang alaala. Mas malinaw pa sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Habang pinapanood niyang maglakad palayo ang dalawa patungo sa garahe, naiwan si Aurora sa gitna ng kanyang kusina, napapaligiran ng bango ng pagkaing wala ng kakain. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng isang sumpa na ibinulong sa kadiliman. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong itinuring na basura bago nito matuklasan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasulat sa pera, kundi sa mga katotohanang kaya nitong ibunyag upang wasakin ang isang kaharian? Bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman ng iilang piraso ng lumang damit at ang kanyang pinakaiingat-ingatang mechanical pencil. Lumabas si Aurora sa mansyong itinuring niyang kulungan sa loob ng 2 dekada. Ang bawat hakbang niya sa batong daan ay tila pagpukpok ng maso sa kanyang puso. Walang hatid na ginhawa ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Sa halip, tila tinatangay nito ang huling tira ng kanyang dignidad. Sumakay siya sa isang lumang daip, malayo sa karangyaan ng de-aircon na kotseng nakasanayan, at tinahak ang daan patungo sa kaisa-isang lugar na alam niyang tatanggap sa kanya. Ang maliit at tagping-tagping bahay ng kanyang ina sa isang liblib na barangay. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang amoy ng langis ng niyog at ang pamilyar na amoy ng luma, ngunit malinis na unan. Nakaupo si Nanay Rosa sa isang sirang tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit ang kanyang pandama ay nananatiling matalas. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya, dahan-dahang lumapit si Aurora at nagmano sa kanyang ina. Naramdaman niya ang magaspang at nangangatal na palad ni Nanay Rosa sa kanyang noo. Isang pagpapalang tila nagpapahinto sa ikot ng mundong naging malupit sa kanya. "Bakit ka napasugod, anak? At nasaan si Ricardo?" Tanong ang matanda. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala na pilit itinatago. Ngumiti si Aurora ng pilit. Ang kanyang labi ay nanginginig sa pagsisikap na huwag humagulgol. "May business trip lang po siya, Nay. Naisipan ko lang pong dito muna matulog para samahan kayo." Pinanood ni Aurora ang kanyang ina habang inaayos nito ang isang punit na kumot. Naalala niya kung paanong ibinenta ni Nanay Rosa ang lahat ng alahas nito, pati ang kanilang huling lupain sa probinsya, para lamang may maipuhunan si Ricardo noong nagsisimula pa lamang ito. Ang utang na loob ni Ricardo sa pamilyang ito ay kasing lalim ng karagatan, ngunit kasing bilis din nitong natuyo nang dumating ang yaman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang inatake ng matinding ubo si Nanay Rosa. Ang bawat bugso ng ubo ay tila naglalabas ng huling lakas ng matanda hanggang sa bahagyang mawalan ito ng malay. Natataranta. Agad na dinala ni Aurora ang kanyang ina sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Pagkatapos ng ilang oras na pagsusuri, ang balitang natanggap niya ay parang isang hatol ng kamatayan. "Kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon, Miss Aurora. Barado ang kanyang mga ugat sa puso. Kailangan natin ng down payment para maihanda ang operasyon." Paliwanag ng doktor sa isang tonong tila wala ng puwang para sa pakikipagtawaran.
Mabilis na kinuha ni Aurora ang kanyang wallet. Inilabas niya ang kanyang debit card, ang kaisa-isang card na pinaglalagakan ng kanyang maliit na sahod bilang accountant sa sariling kumpanya ng asawa. Nang isalpak niya ito sa machine ng ospital, ang lumabas na mensahe sa screen ay tila isang malupit na biro. Invalid account. Sinubukan niya ang kanyang credit card, ngunit pareho ang resulta. Tinawagan niya ang bangko at doon niya nalaman ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Pinutol na ni Ricardo ang lahat ng access niya sa kanilang mga joint account at maging ang sarili niyang payroll account ay ipinasara nito sa ilalim ng kapangyarihan niya bilang CEO. Napaupo si Aurora sa malamig na sahig ng hospital hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa kawalang kapangyarihan na iligtas ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono sa bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. "Hello!" Nangangatalang tinig ni Aurora. "Mrs. Aurora, o dapat ko bang sabihing dating Mrs. Reyes?" Ang boses ni Salvador Reyes, ang abogado ni Ricardo, ay puno ng mapait na panunudyo. "Huwag mo nang subukang kumuha ng kahit anong sentimo mula sa mga account ni Ricardo. Binabantayan ko ang bawat galaw mo. Kung susubukan mong lumaban o maghain ng demanda para sa suporta, sisiguraduhin kong pati ang paghinga ng nanay mo sa ospital na yan ay kukunin ko sa'yo. Pirmahan mo na ang mga dokumento at manatiling tahimik kung gusto mong mabuhay ang matanda." Nanigas ang buong katawan ni Aurora. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang bawat salita ng abogado ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang ina sa loob ng ICU sa pamamagitan ng salamin. Ang pag-ibig na naging kahinaan niya sa loob ng 20 taon ay biglang nagbago ng anyo. Ito ay naging isang matalim at tahimik na determinasyon. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang tenga at sa isang boses na hindi na nanginginig, sa isang boses na kasing talim ng isang scalpel, ay sumagot siya. "Salvador, sabihin mo kay Ricardo, maraming salamat. Dahil sa ginawa ninyo ngayong gabi, tinanggalan niyo ako ng dahilan para maging maawain. Sa mundo ng mga numero, walang puwang ang kasinungalingan. Ang bawat balanse ay dapat magkatugma, at ang bawat bura sa ledger ay laging nag-iiwan ng bakas, gaano man ito piliting itago." Habang nakaupo si Aurora sa isang madilim na sulok ng isang maliit na internet cafe na malapit sa ospital, ang liwanag mula sa monitor ay tila humahalik sa kanyang namumutlang mukha. Ang paligid ay puno ng amoy ng luma at mainit na kagamitan, at ang tunog ng mga bentilador ng computer ay naglilikha ng isang mahinang ugong na tila sumasabay sa pintig ng kanyang kaba. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na USB drive. Ang kulay nito ay kupas na, ngunit ang laman nito ay sapat na upang gumuho ang isang imperyo. Sa loob ng maraming taon, bilang head accountant ng kumpanya ni Ricardo, hindi lamang mga opisyal na dokumento ang kanyang hawak. Dahil sa kanyang pagiging mabusisi, isang katangiang madalas pagtawanan ni Ricardo bilang pagiging masyadong istrikto, ay lihim siyang gumagawa ng backup ng mga transaksyong sa tingin niya ay kahina-hinala. Ginawa niya ito noon upang protektahan ang asawa sa maling audit. Ngunit ngayon, ito na ang magsisilbing kuko na kakamot sa kanyang kalaban. Habang binubuksan ang mga folder, ang bawat file na lumalabas sa screen ay tila mga hiyaw ng katotohanan. Nakita niya ang mga pangalan ng mga pekeng supplier, ang mga overvalued na invoice, at ang mga dambuhalang halaga ng pera na inilipat sa mga offshore accounts na hindi dumaan sa tamang buwis. Ngunit, ang mas nakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso ay ang mga lihim na usapan sa email sa pagitan ni Ricardo at Salvador Reyes. Doon,
Malinaw na nakasulat ang plano. Ang unti-unting paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Vanessa, habang si Aurora ay unti-unting ginagawa ng papel upang magmukhang nawawala sa sariling katinuan. Hindi lang pala ako pinalitan, Ricardo. Bulong ni Aurora sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Pinlano mo ring burahin ang buong pagkatao ko. Isang partikular na dokumento ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang Project X. Ito ay isang proyektong pang-imprastruktura na pinondohan ng gobyerno kung saan bilyon-bilyong piso ang nakataya. Sa mga spreadsheet na ginawa ni Aurora, nakita niya ang malaking discrepancy. Mayroong higit sa 500 milyong piso na hindi maipaliwanag kung nasaan. Ang perang iyon, ang dugong dumadaloy sa mga ugat ng kapangyarihan ni Ricardo. At si Salvador ang nagsisilbing tagalinis ng bawat dumi nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga daliri ay tila may sariling buhay habang mabilis na nagtatype. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Siya na ang accountant na naghahanap ng hustisya sa gitna ng mga maling entry. Pinindot niya ang bawat key ng may bigat. Ang bawat galaw ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaang siya lamang ang nakakaalam kung paano tatapusin. Isang gintong sandali ang naganap ng sandali siyang huminto at humawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Isang regalo mula kay Nanay Rosa noong unang beses siyang nakapasa sa board exam. Naalala niya ang sinabi ng ina, "Ang talino ay biyaya, gamitin mo ito para sa tama." Ngayon, ang tanging paraan para maging tama ang lahat ay ang gamitin ang talinong iyon upang makuha ang katarungang ipinagkait sa kanila. Habang tinitingnan niya ang huling piraso ng ebidensya, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa kanyang monitor. Naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. "Mrs. Reyes, hindi mo ba alam na mapanganib para sa isang babaeng tulad mo ang mag-isa sa ganitong oras?" Ang boses ay pamilyar, ngunit hindi ito si Ricardo. Ito ay isang boses na kasing talim ng isang patalim na handang humiwa sa kahit anong balakid. Nang dahan-dahang lumingon si Aurora, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa ganoong lugar. Dala ang isang sikretong, mas malaki pa, sa mga numerong kanyang natuklasan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Salvador Reyes ay humalo sa amoy ng alikabok at mainit na kable sa loob ng maliit na internet cafe. Isang pagsasanib ng dalawang mundong hindi dapat nagtatagpo. Dahan-dahang inalis ni Aurora ang kanyang mga kamay sa keyboard, ngunit hindi niya isinara ang mga folder na nakabukas sa screen. Ang kanyang likuran ay nananatiling tuwid, isang matibay na haligi sa gitna ng nagbabadyang unos. "Salvador," mahina ang tinig ni Aurora, ngunit may talim na hindi narinig ng abogado noon. "Hindi mo na kailangang magpadala ng tauhan. Alam kong susunod ka para siguraduhing natanggap ko ang pananakot mo." Umikot si Salvador at umupo sa bakanting silya sa tabi ni Aurora. Ang kanyang mamahaling barong ay tila kumikinang sa ilalim ng asul na liwanag ng monitor. Isang malupit na paalala ng yaman na kinuha nila mula sa paghihirap ng iba. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, na kasing lamig ng mga mata ng isang agila na nakatitig sa kanyang biktima. "Matalino ka talaga, Aurora. Iyan ang dahilan kung bakit ka nagustuhan ni Ricardo noon. Pero ang talino, kapag hinaluan ng galit ay nagiging kamangmangan," sabi ni Salvador habang tinitingnan ang mga dokumento sa screen. "Iniisip mo ba talagang magagawa mong gamitin ang mga yan laban sa amin? Isang utos ko lang, mawawala ang lahat ng records na yan. Isang tawag ko lang, hindi na sisikatan ng araw ang nanay mo sa ospital." Naramdaman ni Aurora ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri, ngunit sa halip na manginig ay mas lalo niyang hinawakan ang gilid ng mesa.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Salvador at doon nakita ng abogado ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang kawalan ng takot. Ang akala ninyo, ang Project X ay tungkol lang sa pera ni Ricardo. Simula ni Aurora, ang boses niya ay kalmado na parang tubig sa isang malalim na balon. Pero hindi mo ba napansin, Salvador, ang bawat illegal na wire transfer, ang bawat peking invoice ay may kalakip na notaryo mo. Ang bawat pirma mo rito ay isang hakbang mo patungo sa bilibid. Kung babagsak si Ricardo, hindi siya mag-isa. Ikaw ang mauuna sa kanya. Bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi ni Salvador. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa monitor kung saan nakabukas ang isang folder na may pamagat na Commission at Kickbacks, SR. Ang mga numerong naroon ay hindi lamang mga halaga. Ang mga iyon ay ebidensya ng kanyang sariling pagtataksil sa batas. Ano ang gusto mo? Tanong ni Salvador. Ang kanyang tinig ay naging garalgal at puno ng pag-aalangan. Gusto ko ang katarungan, pero alam nating dalawa na hindi yan ang ibinibigay mo. Sagot ni Aurora. Kaya pipili ka, Salvador. Tutulungan mo akong ilipat ang lahat ng assets ni Ricardo sa pangalan ko o ipapadala ko ang bawat dokumentong ito sa ombudsman ngayon din. Alam mo kung gaano kabilis kumalat ang balita sa internet. Sa loob ng 5 minuto, magiging wanted ka sa buong Pilipinas. Isang gintong sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa sentido ni Salvador, bumabagsak sa kanyang mamahaling damit. Isang mantsa na hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Huminga ng malalim ang abogado at inayos ang kanyang salamin. Ang agila ay tila nabali ang pakpak sa harap ng babaeng dati ay itinuring lamang niyang anino ng kanyang kliyente. Hindi ka papayagan ni Ricardo. Malalaman at malalaman niya ang ginagawa natin. Bulong ni Salvador. Iyan ang gagawin mo, Salvador. Gagawa ka ng paraan para maniwala siyang para sa kanya ang lahat ng ito. Iparamdam mo sa kanya ang takot na naramdaman ko kanina sa ospital. Utos ni Aurora. At ang operasyon ng nanay ko, bayaran mo na ngayon din gamit ang sarili mong pera. Isipin mo na lang na iyon ay paunang bayad para sa kalayaan mo. Tumayo si Aurora. Bit-bit ang kanyang USB drive at iniwan si Salvador na nakatulala sa harap ng screen. Ngunit bago siya makalabas ng pintuan, isang boses mula sa kanyang nakaraan ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Isang babalang tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Alam ni Aurora na ang pakikipagkasundo sa dyablo ay may kapalit. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada patungo sa ospital, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang puso. Handa ba siyang maging katulad ng mga taong kinamumuhian niya para lamang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya? Akala ko ba matigas ang paninindigan mo, Aurora? Bakit ngayon nakaluhod ka sa harap ko na parang basahang kinuha sa kanal? Ang boses ni Ricardo ay puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tumatama sa makintab na sahig na kasalukuyang nililinis ni Aurora gamit ang isang lumang basahan. Ang bawat kuskus ni Aurora ay may kasamang tunog ng pagkayod sa sahig. Isang mabagal at paulit-ulit na hirap na tila isang ritual ng pagpapakumbaba. Ito ang muling pagtatagpo nila matapos ang 2 araw na pagkawala ni Aurora. Habang si Ricardo ay humihitit ng kanyang mamahaling sigarilyo, ang usok nito ay dahan-dahang lumulutang patungo sa mukha ni Aurora na tila ba nais siyang lunurin sa bango ng tagumpay ng lalaki. Sa tabi ni Ricardo ay nakatayo si Vanessa na may suot na silk robe na dati ay pagmamay-ari ni Aurora. Ang mga labi nito ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti. Naisip ko po kasi na wala na akong ibang mapupuntahan, Ricardo. Mahina ang boses ni Aurora
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sahig. Patawarin mo ako kung naging matigas ang ulo ko. Ang kailangan ko lang ay ang manatili rito kahit sa maliit na kwarto sa likod. Handa akong maging accountant mo nang walang sweldo. Ayusin ang lahat ng gusot sa mga records mo. Basta wag mo lang akong itapon. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Ricardo, na sinundan ng tawa ni Vanessa na parang tunog ng mga nababasag na bubog. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa pandama ni Aurora. Nililinis niya ang sahig ng bahay na siya rin naman ang nagpundar, habang ang lalaking itinaguyod niya ay itinuturing siyang isang basura na kusang bumalik sa basurahan. Sa loob-loob ni Aurora, ang bawat salita ng pagsusumamo ay parang isang piraso ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang kalamnan. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa galit. Ang bawat pintig nito ay isang paalala ng kanyang mga plano. Ngunit sa labas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang pinipiga ang basahan, isang kilos na sadyang ipinakita upang maniwala si Ricardo na tuluyan na siyang nawasak. Tingnan mo nga naman, honey, sabi ni Vanessa habang hinahaplos ang braso ni Ricardo. Sabi ko sa'yo, babalik din iyan na parang asong ligaw. Sino ba namang tanga ang tatanggi sa yaman mo? At least ngayon, may libre tayong katulong na marunong mag-compute. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Salvador Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, ayon sa napagkasunduan nila ni Aurora. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa ibabaw ng marmol na sahig at ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Aurora bago tumingin kay Ricardo. Ricardo, may problema tayo. Simula ni Salvador, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng kaba. May nakarating sa aking impormasyon na ang Bureau of Internal Revenue ay magsasagawa ng surprise audit sa Project X sa susunod na linggo. May nag-leak ng ilang transaksyon. Naniga si Ricardo. Ang sigarilyong hawak niya ay muntik nang mahulog sa kanyang mamahaling carpet. Ano? Paanong nangyari iyon? Salvador, gawan mo ng paraan. Hindi pwedeng makita nila ang mga accounts na yon. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin si Aurora. Mabilis na singit ni Salvador habang itinuturo ang babaeng nakaluhod pa rin sa sahig. Siya lang ang nakakaalam kung paano itago ang mga bakas sa ledger. Kung gusto mong hindi tayo mabulok sa kulungan, kailangan mong pagkatiwalaan ang asawa mo. Sa huling pagkakataon, tumingin si Ricardo kay Aurora. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula sa takot patungo sa pag-aalinlangan. Lumapit si Aurora, dahan-dahang tumayo habang hawak ang maruming basahan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Isang tingin na puno ng huwad, na katapatan at sakripisyo. Gagawin ko ang lahat, Ricardo. Isasalba ko ang kumpanya dahil yun lang ang tanging paraan na alam ko para mapatunayan na kailangan mo pa rin ako. Sabi ni Aurora, ang kanyang tinig ay may halong pait na tila isang katotohanan. Habang pinagmamasdan ni Ricardo ang kanyang wasak na asawa, hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Aurora. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na tagumpay. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang bitag ay unti-unting sumasara sa leeg ng lalaking akala ay siya ang hari. Gaano nga ba katagal kayang magsuot ng maskara ang isang taong ang tanging hangad ay ang makitang masunog ang lahat ng kanyang pinagsilbihan habang nananatiling nakangiti sa gitna ng abo? Aurora, bilisan mo. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan na parang estatwa. Serve the guests now. Ang matinis na boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa malawak na garden ng mansyon na tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Habang ang lahat ng panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang tuksido at gown para sa selebrasyon ng kaarawan ni Vanessa, si Aurora ay nakasuot lamang ng isang simpleng itim na uniforme. Isang kasuotan na sadyang pinili ni Vanessa upang ipakita sa lahat kung nasaan na ang lugar ng dating may-ari ng bahay.
Dahan-dahang binuhat ni Aurora ang mabigat na silver tray na naglalaman ng mga baso ng mamahaling wine. Ang bawat hakbang niya ay maingat, kahit na ang kanyang mga braso ay nanginginig na sa pagod matapos ang maghapong pagluluto at pag-aayos ng dekorasyon. Ang bango ng litson at iba pang masasarap na putahe ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Isang kabalintunaan na tila isang mapait na paalala ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Nang makalapit siya sa grupo ni Ricardo at Vanessa, narinig niya ang tawanan ng mga ito. Si Ricardo ay mayabang na nakahawak sa baywang ni Vanessa, habang ang huli ay humihigop ng champagne na tila ba siya ang reyna ng buong mundo. "You know, Ricardo," sabi ng isang panauhin habang tumitingin kay Aurora, "it's quite unique na ang ex-wife mo ang nagsisilbi sa amin ngayon. Hindi ba siya nagwawala?" Humalakhak ng malakas si Ricardo. Ang tunog nito ay tila pag-untog ng dalawang matitigas na bato. "Si Aurora, hindi yan marunong magwala. She knows her place. Sabi ko sa inyo, she's like a loyal dog. Kahit sipain mo, babalik at babalik pa rin dahil alam niyang wala siyang silbi sa labas." Naramdaman ni Aurora ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang pagsabog. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang patak ng asido na tumutunog sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang isaboy ang tray ng wine sa mukha ng asawa. Gusto niyang isigaw ang lahat ng baho nito sa harap ng kanilang mga kaibigan, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, habang ang kanyang mga daliri ay humahawak ng higit na mahigpit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Biglang tumingin si Vanessa kay Aurora. Ang mga mata nito ay puno ng malisya. "Oops, I think I need a refill, Aurora. At pakidala na rin itong platitong ito sa kusina. May dumi kasi," sabi ni Vanessa sabay sadyang paghulog ng isang pirasong keso sa sahig malapit sa paanan ni Aurora. Ang tunog ng pagtama ng platito sa damuhan ay tila isang hudyat ng matinding pangungutya. Tumingin si Aurora sa keso sa lupa. Pagkatapos ay kay Vanessa na nakangiti ng nakakaloko. Sa gitna ng kahihiyang iyon, isang gintong sandali ang naganap. Bahagyang nagtama ang paningin ni na Aurora at Salvador Reyes na nakatayo sa di kalayuan. Isang mabilis na tango ang ibinigay ng abogado, isang lihim na senyales na ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng ari-arian ay handa na para sa pirma ni Ricardo bukas. Yumuko si Aurora at dahan-dahang pinulot ang dumi sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa ibaba, hindi dahil sa hiya, kundi upang itago ang naglalagablab na apoy sa kanyang mga balintataw. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo, bawat sutil na tawa at bawat pang-aalipusta. Ang lahat ng ito ay idinaragdag niya sa kabuuang halaga na dapat bayaran ni Ricardo, isang utang na walang interest, ngunit may katumbas na buhay at kalayaan. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, bitbit ang maruming plato, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Ang lason sa bawat ngiti ni Vanessa ay wala pang kalahati ng pait na inihahanda niya para sa kanilang lahat. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, narinig niya ang boses ni Ricardo na tumatawag sa kanya. May dala itong utos na tila ba magbabago sa takbo ng gabi. Gaano nga ba katamis ang paghihiganti kung kailangan mong dumaan sa pinakamalalim na hukay ng putik bago mo marating ang rurok ng iyong tagumpay? Hindi ako makakatulog sa gabi hanggat hindi mo nare-resolba ito, Salvador. Sabihin mo sa akin gaano ba kalala ang sitwasyon. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, isang tunog na malayo sa kanyang karaniwang mayabang na tono. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina sa mansyon, habang ang liwanag ng umaga ay naglalantad sa bawat butil ng alikabok sa hangin. Ang amoy ng malamig na kape at ang bakas ng alak mula sa party kagabi ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam.
Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mamahaling alpombra ay mabilis at walang patutunguhan. Isang pagpapakita ng kanyang lumalalang pagkabalisa. Sa harap niya, si Salvador Reyes ay nakaupo ng tuwid. Hawak ang isang makapal na brown envelope na may selyo ng gobyerno. Isang pekeng dokumento na maingat na binuo ni Aurora noong nakaraang gabi. Ang tunog ng pagbuklat ng papel ni Salvador ay tila bawat hiwa ng kutsilyo sa katahimikan ng silid. Wala na tayong oras, Ricardo. Seryosong sabi ni Salvador habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa mga lihim na ulat. Ang Anti-Money Laundering Council ay nagsimula na ring magtanong. Ang Project X ay masyadong mainit. Kapag hindi natin nailipat ang mga ari-arian mo sa isang taong walang kinalaman sa kumpanya, sa loob ng 3 araw, masi-freeze ang lahat ng accounts mo. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang kumpanya, itong mansyon, maging ang mga luho ni Vanessa. Sa kabilang panig ng silid, si Aurora ay tahimik na nagpupunas ng mga display na gawa sa kristal. Ang bawat pagkiskis ng telang basa sa salamin ay naglilikha ng isang mahinang tunog na tila ba binibilang ang bawat segundong lumilipas sa buhay ni Ricardo bilang isang malayang tao. Nakikinig siya sa bawat salita. Ang kanyang puso ay pumipintig ng may malamig na kagalakan sa likod ng kanyang mapagpakumbabang anyo. Sino? Kanino ko ililipat? Bulalas ni Ricardo habang pilit na hinahaplos ang kanyang sentido na tila ba sasabog ang kanyang ulo sa sobrang tensyon. Hindi ko pwedeng ibigay kay Vanessa. Masyado siyang madaldal at baka gastusin lang ang lahat. Wala akong kamag-anak na mapagkakatiwalaan. Dahan-dahang tumingin si Salvador kay Aurora na tila ba noon lamang niya ito napansin. Isang sutil na ngiti ang dumaan sa mga labi ng abogado bago ito muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Bakit hindi kay Aurora? Mungkahi ni Salvador. Siya ang dating asawa mo, pero ayon sa batas ng annulment na isinusulong natin, siya ay ituturing na isang tagalabas. Higit sa lahat, kilala siya sa pagiging matapat at medyo mahina ang loob. Sino ang mag-aakala na ang isang babaeng pinagsisilbihan ka ay may hawak ng bilyon-bilyong piso? Madali mo siyang makokontrol. Isang salita mo lang, susunod siya. Napahinto si Ricardo sa paglalakad. Tiningnan niya si Aurora na tila ba tinitimbang ang halaga nito hindi bilang isang tao, kundi bilang isang sisidlan ng kanyang nakaw na yaman. Lumapit si Aurora, dala ang isang baso ng tubig at iniabot ito kay Ricardo nang may nakabababa at nanginginig na mga kamay. Ricardo, kung ito ang paraan para matulungan kita, handa akong gawin. Bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsasakripisyo. Ayaw kong makita kang bumagsak, kahit ituring mo akong wala. Basta ligtas ka, iyon ang mahalaga sa akin. Isang gintong sandali ang naganap ng hawakan ni Ricardo ang kamay ni Aurora para kunin ang baso. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pagtitiwala sa babaeng binaliwala niya. Ngunit hindi niya alam na ang hawak niyang kamay ay ang mismong kamay na hihila sa kanya patungo sa bitayan. Sige, Salvador, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pununo ng desperasyon. Ihanda mo ang mga papeles. Ilipat ang lahat ng real estate, ang shares sa kumpanya, at ang mga offshore accounts sa pangalan ni Aurora. Sasabihin natin sa labas na ito ay settlement para sa annulment, para hindi pagdudahan ng BIR. Isang malamig na hanging tila galing sa kailaliman ng lupa ang humihip sa loob ng opisina nang bitawan ni Ricardo ang mga salitang iyon. Ang bitag ng takot ay tuluyan ng sumara at si Ricardo mismo ang naglock ng pinto ng sarili niyang kulungan. Habang naglalakad palabas si Salvador, naiwan ang dalawa sa silid. Tiningnan ni Ricardo ang mga dokumento sa mesa, hindi napapansin ang refleksyon ni Aurora sa madilim na monitor ng computer, isang refleksyon ng isang rey ng handa nang bawiin ang kanyang korona.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa labas ng pinto. Ang matinis na boses ni Vanessa na tila ba may narinig sa kanilang usapan. Gaanon nga ba kabilis guguho ang isang plano kapag ang selos at hinala ay pumasok sa eksena bago pa man matuyo ang tinta sa mga dokumento? Aurora, tignan mo ito. Bagay na bagay ito sa'yo. Ang tinig ni Ricardo ay malambing, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Aurora. Inilapag ni Ricardo ang isang malaking kulay asul na kahon sa ibabaw ng kama. Ang amoy ng bagong tela at mamahaling pabango ay humahalimuyak sa loob ng kwarto, isang kaibahan sa amoy ng sabon at chlorine na karaniwang dala ni Aurora pagkatapos maglinis. Dahan-dahang binuksan ni Ricardo ang kahon upang ipakita ang isang nagniningning na silk dress na kulay pilak. Para saan ito, Ricardo? Mahina ang tanong ni Aurora, habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malambot na tela. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagkilala sa halaga ng material na bagay na ito na dati ay ipinagkakait sa kanya. Gusto kong isuot mo yan sa gagawin nating pirmahan bukas kasama si Salvador, sabi ni Ricardo habang hinahawakan ang balikat ni Aurora. Ang kanyang mga kamay ay mainit, ngunit naramdaman ni Aurora ang pagkukunwari sa likod ng bawat kilos ng asawa. Gusto kong magmukha kang kagalang-galang bilang bagong may-ari ng aking mga ari-arian. Alam mo naman na ginagawa ko lang ito para sa proteksyon nating dalawa. 'Di ba? Kapag natapos ang audit, ibabalik din natin sa dati ang lahat. Tumango si Aurora. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Isang reaksyong sadyang binuo upang maniwala si Ricardo na muli siyang nahulog sa bitag ng pag-ibig. Salamat, Ricardo. Akala ko talaga ay tuluyan mo na akong kinalimutan. Paano ko magagawa iyon? Ikaw ang sandigan ko, Aurora. Pagsisinungaling ni Ricardo, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagpaplano kung paano niya muling kukunin ang lahat mula kay Aurora kapag lumipas na ang panganib. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ay sapat na upang punuin ang silid ng tensyon. Ricardo, bakit mo siya binibilhan ng ganyang kagandang damit? Sabi mo ay pansamantala lang ito. Bakit kailangang magmukha siyang reyna? Vanessa, manahimik ka muna. Business ito. Bulyaw ni Ricardo. Ngunit baka sa kanyang boses ang pag-aalala na baka masira ng selos ni Vanessa ang kanyang plano. Sa gitna ng sigawan ng dalawa, isang gintong sandali ang naganap nang pumasok si Aurora sa banyo upang subukan ang damit. Doon, sa katahimikan ng apat na sulok ng pader, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang lumang singsing sa kasal, isang manipis na ginto na nagmula pa sa maliit na sweldo ni Ricardo noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang singsing na ito ay simbolo ng kanyang katapatan, ng kanyang pagtitiis, at ng kanyang pagkabulag. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing, ang tunog ng pagtama ng metal sa gilid ng basurahan bago ito tuluyang lumubog sa ilalim ay tila isang huling hantungan ng kanyang mga alaala. Wala nang balikan. Ang pag-asang nakatali sa gintong iyon ay tuluyan na niyang itinapon, kasama ng kanyang mga luhang hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa kalayaang abot kamay na niya. Lumabas siya ng banyo na may suot na maskara ng isang masunuring asawa. Nakita niya si Salvador Reyes na papasok sa silid, bit-bit ang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang tunog ng paglapag ng mga papel sa mesa ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Handa na ang lahat, Ricardo. Seryosong sabi ni Salvador. Kailangan na lang ng mga pirma ninyong dalawa. Sa oras na mapirmahan ito, ang lahat ng shares, ang titulo ng kumpanya, at ang mga accounts ay mapupunta na sa ilalim ng pangalan ni Aurora. Kinuha ni Ricardo ang ballpen ng walang pag-aalinlangan,
Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa dahil sa paniniwalang hawak niya sa leeg ang asawa. Pinanood ni Aurora ang dulo ng panulat habang gumagawa ito ng mga marka sa papel. Bawat guhit ay isang hakbang patungo sa sariling hukay ni Ricardo. Nang iabot sa kanya ang panulat, naramdaman ni Aurora ang bigat ng sandaling iyon. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay matatag at handa. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng pen sa huling pahina, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan, dala ang isang balitang hindi inaasahan ng kahit sino sa loob ng silid. Ano na nga ba ang nakatago sa likod ng pintong iyon na tila magpapabago sa nakaplano ng tadhana ni Aurora? Mrs. Reyes, ang pasyente po. Si Nanay Rosa, sumusumpong ang kanyang kondisyon. Kailangan na po siyang isalang sa operasyon sa loob ng 1 oras. Kung hindi ay baka hindi na kayanin ng kanyang puso. Ang tinig ng nurse sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa loob ng tahimik na opisina ni Ricardo. Nanigas ang kamay ni Aurora, na hawak pa rin ang panulat sa ibabaw ng huling pahina ng dokumento. Ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo na dumadaloy sa kanyang likuran, habang ang imahe ng kanyang ina na nahihirapan sa paghinga ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan. Dahan-dahang itinaas ni Aurora ang kanyang paningin kay Ricardo na noon ay nakasandal sa kanyang swivel chair habang nakangiti ng may kumpiyansa. Ricardo, ang nanay ko, kailangan niya ng pera, ngayon din para sa operasyon. Tapos na akong pumirma sa lahat ng kumpanya at real estate na gusto mo. Maari mo bang tawagan ng bangko para i-release ang pondo para sa kanya? Isang maikling katahimikan ang namayani na sinundan ng marahas na pagbuga ng usok ng sigarilyo ni Ricardo. Tumingin siya kay Salvador, pagkatapos ay kay Vanessa na nakaupo sa gilid at abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko. Aurora naman, buntong hininga ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita na tila ba ang buhay ng biyenan ay isang maliit na abala lamang sa kanyang araw. Nasa gitna tayo ng proseso. Ang lahat ng accounts ay kasalukuyang under observation dahil sa audit na sinasabi ni Salvador. Kung gagalaw tayo ng malaking halaga ngayon, lalong maghihinala ang BIR. Intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Pero Ricardo, mamatay ang nanay ko kapag hindi siya naoperahan ngayon. Ang tinig ni Aurora ay gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Lumapit siya sa asawa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila ba nagdarasal. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Pinirmahan ko ang lahat ng gusto mo para lang mailigtas ka. Kahit ang pondo lang para sa operasyon, parang awa mo na. Tumayo si Ricardo at marahas na hinawi ang kamay ni Aurora. Huwag kang makulit, Aurora. Sabi ko, maghintay ka. Kapag maayos na ang lahat, kapag napatunayan na nating malinis ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan mo, saka natin aasikasuhin ang nanay mo. Tutal, matanda na rin naman siya, di ba? Makakaantay ang kamatayan. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na balisong na itinusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Aurora. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hiyaw ng sakit at galit. Tumingin siya kay Vanessa na tumawa ng mahina habang nagsasabing, ang drama naman nito parang teleserye. Bakit hindi mo ibenta ang lumang duster mo? Baka makabili ka pa ng kabaong. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagpaparaya sa loob ni Aurora ay tuluyan ng naputol. Ang lahat ng utang na loob na kinalakhan niya, ang lahat ng pangako ng pag-ibig, at ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 20 taon ay naging abo sa harap ng kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap niya. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos, pinalitan ng isang malamig at nakakatakot na katahimikan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at itinuwid ang kanyang pagkakatayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay naging kasing tigas ng diamante. Naalala niya ang USB drive na nakatago sa loob ng kanyang bra, ang kaisa-isang alas na magpapabagsak
sa lahat ng karangyaang tinatapakan ni na Ricardo at Vanessa ngayon. Ang kanyang determinasyon ay tila isang apoy na hindi na muling mamamatay. Sige Ricardo, mahina ang boses ni Aurora, ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat na hindi kayang dalhin ng kahit sinong naroon. Naiintindihan ko na kung nasaan ang prioridad mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling hihingi sa'yo. Kinuha ni Aurora ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo sa opisina, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa patungo sa digmaan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera sa loob ng isang oras, ngunit alam niya ang isang bagay. Mula sa sandaling ito, ang bawat hininga ni Ricardo ay hiram na lamang sa kanya. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan patungo sa ospital, ang lamig ng tubig ay hindi niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tibok ng kanyang puso na tila bumubuo ng isang sumpa. Paano nga ba magagawa ng isang babaeng walang, hindi mo ba nakikita Vanessa? Ang talino ay nasa dugo, pero ang pagiging uto-uto ay nasa pagkatao. At si Aurora? Siya ang reyna ng mga uto-uto. Ang halakhak ni Ricardo ay pumuno sa malawak na garden ng mansyon, humahalo sa malakas na tugtog ng jazz na nagmumula sa mga mamahaling speaker. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo sa loob nito ay tumutunog habang iniikot niya ito ng may kayabangan. Sa kanyang tabi, si Vanessa ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga mata nito ay naniningkit sa tuwa. Habang pinapanood nila si Aurora na tahimik na nag-aayos ng mga tray ng pagkain sa gilid. Ito ang gabi ng victory party ni Ricardo. Sa kanyang isip, selyado na ang lahat. Ang lahat ng ari-arian ay ligtas na sa ilalim ng pangalan ni Aurora. Isang babaeng sa tingin niya ay maaari niyang itapon sa kalsada anumang oras na isin niya pagkatapos ng audit. Ang bawat dekorasyong bulaklak sa paligid ay tila nagpapabango sa kanyang kasinungalingan. At ang bawat bati ng kanyang mga kaibigan ay tila kumpirmasyon ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang itinigil ni Aurora ang kanyang ginagawa. Ang pilak na damit na ibinigay ni Ricardo ay nakayakap sa kanyang katawan, ngunit hindi ito suot ng isang biktima. Ang bawat tahi ng tela ay tila isang baluti na nagpapatatag sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang dumi ng kusina at ang kanyang mga kuko ay maayos na gupit. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may ritmo ng isang taong nakahanda ng bitawan ang huling bomba. Ricardo, tawag ni Aurora. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may awtoridad na nagpatahimik sa mga taong malapit sa kanila. Lumingon si Ricardo, may mapang-aping na ngiti sa kanyang mga labi. Oh, Aurora? Bakit tumigil ka sa pagsisilbi? Hindi pa tapos ang gabi. Gusto ni Vanessa ng mas maraming caviar. Sa halip na sumunod, humakbang si Aurora patungo sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang mikropono para sa mga magbibigay ng toast. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng damuhan ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Ricardo. Nang hawakan niya ang mikropono, ang tunog ng feedback nito ay tila isang hiyaw ng babala na bumasag sa katuwaan ng lahat. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na nandito ngayon, simula ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Ricardo. Saksi kayo sa tagumpay ni Ricardo, isang lalaking nagsimula sa wala, at ngayon ay mayroon ng lahat. Dahil sa mga taong ginamit niya at itinapon na parang basura, nawala ang nangiti ni Ricardo. Aurora, anong kabaliwan ito? Bumaba ka riyan. Bakit, Ricardo? Takot ka bang malaman nila kung kanino talaga ang party na ito? Patuloy ni Aurora, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng lason. Ipinapaalam ko sa inyong lahat na ayon sa mga dokumentong pinirmahan ni Ricardo kagabi, sa harap ng kanyang abogadong si Salvador Reyes, ang mansyong ito, ang kumpanyang kinakatawan niya, at maging ang bawat sentimong ginastos para sa party na ito
ay hindi na sa kanya. Ito ay sa akin na. Lahat. 100%. Isang gintong sandali ng nakakangiting katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga puno. Nakita ni Aurora ang unti-unting pagpula ng mukha ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat at galit. Si Vanessa naman ay napatayo, ang kanyang baso ng champagne ay nahulog sa damuhan. Ang likido ay kumalat na tila ba ang kanyang mga pangarap ay unti-unti ring natutunaw. Nababaliw ka na. Salvador, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa lahat na settlement lang yon para sa annulment. Sigaw ni Ricardo habang mabilis na lumalapit sa entablado. Ngunit si Salvador Reyes ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, nakayuko at hindi makatingin kay Ricardo. Ang takot na itinanim ni Aurora sa puso ng abogado ay mas matindi kaysa sa katapatan nito sa kanyang kliyente. At Ricardo, dagdag ni Aurora habang inilalabas ang kanyang cellphone at pinipindot ang play sa isang recording. Ang boses ni Ricardo na nagsasabing makakaantay ang kamatayan tungkol sa ina ni Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Ang perang ipinagkait mo para sa operasyon ng nanay ko, kinuha ko na yon mula sa personal account mo kaninang umaga bilang bahagi ng aking settlement. At ang mas mahalagang balita, ang mga dokumento ng Project X, nasa kamay na ito ng mga awtoridad. Ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng gate ng mansyon. Ang bawat pag-atungal ng sirena ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Tumingin si Aurora kay Ricardo, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na awa para sa isang lalaking nawala ang lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Tapos na ang pagiging martir ko, Ricardo. Bulong ni Aurora sa mikropono. Ang kanyang tinig ay sapat na para marinig ng lahat. Ngayon, ikaw naman ang matututong magbilang ng mga taon mo sa loob ng rehas. Habang ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng asul at pulang kulay sa puting dingding ng mansyon, si Aurora ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa gate. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mabilis na galaw mula kay Ricardo ang nagpahinto sa paghinga ni Aurora. Mayroon siyang hawak na bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ano ang huling alas na ilalabas ni Ricardo bago siya tuluyang magapi ng katarungang binuo ni Aurora? Ang bawat hininga ni Ricardo ay tila isang kapos na pagsisikap na pigilan ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bagay na kinuha niya mula sa kanyang bulsa ay hindi isang sandata, kundi ang orihinal na titulo ng mansyon, ang papel na itinuturing niyang korona ng kanyang tagumpay. Sa harap ng maraming tao, marahas niya itong pinunit. Ang tunog ng bawat pagkapunit ng papel ay tila bawat hibla ng kanyang katinuan na bumibigay. Hindi sa iyo ang lahat ng ito, Aurora. Ako ang nagtayo nito. Ako ang nagpawi. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon habang itinatapon niya ang mga pirapirmas na papel sa hangin. Ngunit ang mga pirasong yon ay dahan-dahang lumulutang pababa. Tila mga patay na dahon sa gitna ng selebrasyong naging isang lamay. Humakbang si Aurora pababa ng entablado. Ang bawat dapo ng kanyang sapatos sa damuhan ay tila pagtatapos ng isang kabanata. Kahit punitin mo ang bawat papel sa mundong ito, Ricardo, hindi na mababago ang katotohanang nakasulat sa digital ledger ng bangko at sa database ng Registry of Deeds. Ang pangalan mo ay binura na ng sarili mong kasakiman. Sa sandaling iyon, ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation ay pumasok na sa loob ng garden. Ang malamig na sinag ng mga flashlight ay tumatama sa mga mamahaling dekorasyon, nagbibigay ng isang seryosong kapaligiran sa gitna ng karangyaan. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay may dalang bigat ng katarungang matagal nang naantala. Ricardo Reyes,
You are under arrest for plunder, graft, and money laundering. Ang boses ng opisyal ay malakas at walang emosyon. Nang maramdaman ni Ricardo ang malamig na bakal ng posas na naglalapat sa kanyang mga pulso, ang kanyang tuhod ay nanginig at unti-unti siyang napaluhod. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang huling tuldok sa kanyang malayang buhay. Tumingin si Ricardo kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa kaunting suporta. Ngunit ang reyna ng kanyang puso ay abala sa pagtanggal ng kanyang mga alahas at pagtatago ng mga ito sa loob ng kanyang bag. Honey, do something. Salvador, help him! Sigaw ni Vanessa, ngunit ang kanyang mga paa ay dahan-dahang umaatras patungo sa dilim ng hardin. Wala akong kinalaman dito. Si Ricardo lang ang nagplano ng lahat. I was just a victim of his lies. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora nang makita niya ang pagkakanulo ni Vanessa. Ito ang katarungang hindi nakasulat sa mga dokumento. Ang makitang iwanan ng mga taong akala mo ay tapat sa'yo dahil lamang sa yaman. Wait! Ang bag niya! Utos ni Aurora sa mga security guard ng kumpanya na ngayon ay sumusunod na sa kanyang mga utos. Lahat ng alahas na suot niya at nasa bag niya ay pag-aari ng kumpanya. Iyan ang mga gifts na binili gamit ang kickbacks mula sa Project X. Walang lalabas sa gate na ito na may dalang kahit isang sentimo na hindi sa kanila. Ang hiyaw ng protesta ni Vanessa habang kinukuha sa kanya ang mga mamahaling brilyante ay tila isang musika sa pandinig ng mga taong nakasaksi sa kanyang kalupitan kay Aurora. Ang bawat hikbi niya ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa panghihinayang sa marangyang buhay na naglaho sa isang iglap. Habang hinihila si Ricardo patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit alam ni Aurora na ang pagsisising iyon ay dahil nahuli siya, hindi dahil sa nasaktan niya ang kanyang asawa. Aurora, please, ang nanay mo, patawarin mo ako. Pagsusumamo ni Ricardo, tumingin si Aurora sa malayo kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa isang maliit na bulaklak ng gumamela na nananatiling matatag sa kabila ng gulo. Ang nanay ko ay ligtas na, Ricardo, at ang patawad, ipinagkaloob ko na yon sa sarili ko noong sandaling iniwan mo kaming mamamatay sa kawalan. Ang hustisya ay hindi galit, Ricardo. Ito ay pagtatama lamang ng mga maling entry sa buhay ko. Nang umandar ang mga sasakyan ng pulis, dala ang ingay ng mga sirena na unti-unting lumalayo, naiwan ang katahimikan sa mansyon. Tumingin si Aurora sa paligid, sa mga pagkaing hindi nakain, sa mga botelya ng alak na naiwang nakabukas, at sa imperyong ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang matinding pagod, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng gaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 20 taon. Isang gintong sandali ang naganap ng kinuha ni Aurora ang kanyang telepono at tinawagan ng ospital. Hello, nurse, kamusta po ang nanay ko? Nang marinig niya ang balitang tapos na ang operasyon at matagumpay ito, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa damuhan, hinayaan ang malamig na hamog na dumampi sa kanyang balat. Ang kanyang mga luha ay sa wakas, ay malayang umagos, mga luhang hindi na para sa pait, kundi para sa isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Isang anino na may dalang isang sobrang itim na hindi niya nakita sa alinman sa mga files ni Ricardo. Sino pa nga ba ang may itinatagong lihim sa gitna ng pagkawasak ng lahat? Huwag kang matakot, Aurora. Hindi ako narito para bawiin ang anuman sa'yo. Narito ako para tapusin ang lahat. Ang tinig ni Salvador Reyes ay tila isang tuyong dahon na hinahangin sa gitna ng katahimikan ng garden. Ang kanyang dating makisig na anyo ay naglaho na. Ang kanyang kurbata ay maluwag. At ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa pakikipaglaro sa batas. Iniabot niya ang itim na sobre kay Aurora nang may nanginginig na kamay. Ang bawat galaw niya
ay tila isang pagsuko sa harap ng babaeng dati ay itinuring lamang niyang isang numero sa kanyang ledger. Dahan-dahang binuksan ni Aurora ang sobre. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga dokumento sa loob ay tila mga anino ng nakaraan. Ito ay mga private insurance policies at secret trust funds na itinago ni Ricardo maging sa kanya, maging kay Salvador noon. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang beneficiary, hindi si Vanessa, hindi rin si Aurora, kundi isang dummy corporation na ang tanging layunin ay ang itakas ang huling yaman ni Ricardo sa ibang bansa kapag gumuho na ang lahat. Ito ang huling baraha ni Ricardo, Aurora. Bulong ni Salvador. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Akala niya ay mas matalino siya sa ating lahat. Pero sa huli, maging ako, ay niloko niya. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil alam kong ikaw lang ang may pusong gumamit nito para sa tama. Ipakulong mo na ako kung yun ang kailangan. Pagod na akong tumakbo. Tiningnan ni Aurora ang mga dokumento. Ang bawat pirma ni Ricardo ay tila isang paalala ng kawalan ng tiwala nito sa kahit kanino. Sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Hindi para kay Ricardo, kundi para sa 20 taon na inilaan niya sa isang taong hindi marunong magmahal ng totoo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang papel. Nararamdaman ang tekstura nito na tila ba hawak niya ang malamig na bangkay ng kanilang pagsasama. Isang gintong sandali ang naganap nang tumayo si Aurora at tiningnan ng malawak na mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay unti-unti niyang pinatay, isa-isa, hanggang sa ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa langit. Ang tunog ng bawat switch ng ilaw ay tila pagpapatid sa bawat ugnayan niya sa nakaraan. Hindi na niya kailangan ng mansyong ito. Ang bawat sulok nito ay amoy pagtataksil at pait. Kinaumagahan, binisita ni Aurora ang kanyang ina sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang awit ng pag-asa. Nang dahan-dahang imulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang nakangiting mukha ng kanyang anak. Isang nangiting wala ng bahid ng pagtitiis, isang nangiting malaya na. Anak, si Ricardo? Mahinang tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid. Hinawakan ni Aurora ang kamay ng kanyang ina. Nararamdaman ng init na tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang kaluluwa. Wala na siya, Nay. Tapos na ang lahat. Tayong dalawa na lang. At sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa atin muli. Ang utang na loob natin sa kanya ay bayad na. Nang higit pa sa nararapat. Samantala, sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Ricardo sa isang malamig na semento. Ang amoy ng ihi at kalawang ay malayo sa amoy ng kanyang dating opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo na tila binibilang ang bawat segundong mawawala sa kanyang buhay. Sa kabila naman ng lungsod, si Vanessa ay nakatayo sa harap ng isang maliit na paupahang kwarto. Bitbit ang kanyang mga gamit sa isang sako habang pinapanood ang kanyang sarili sa isang basag na salamin. Ang kanyang kagandahan ay tila kumupas na, pinalitan ng takot at kawalan. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang kidlat at kulog. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na gabi, kung saan mag-isa mong haharapin ang lahat ng taong sinaktan mo sa iyong alaala. Habang naglalakad si Aurora palabas ng ospital, isang bagong hangin ang humahalik sa kanyang balat. Ang kanyang landas ay malinaw na, ngunit isang huling balakid ang lilitaw sa kanyang harapan. Isang subpina mula sa korte na hindi tungkol kay Ricardo, kundi tungkol sa isang nakaraang pagkakamali na nagawa ni Aurora noong nagsisimula pa lamang silang mag-asawa. Isang pagkakamali na maaring bumura sa lahat ng kanyang nakuha. Handa na ba si Aurora na harapin ang sarili niyang mga multo matapos niyang talunin ang mga multo ni Ricardo? Ang amoy ng bagong pinturang opisina
ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng nakaraan na tila muling bumabangon mula sa ilalim ng mga tile ng sahig. Nakaupo si Aurora sa swivel chair na dati ay kinaroroonan ni Ricardo, ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi isang reyna, kundi isang nasasakdal. Hawak niya ang isang puting sobre na may selyo ng korte, isang subpena na tumutukoy sa isang kaso ng falsification of public documents noong taong 2004. Ang taong yon ang pinakamahirap sa kanilang buhay mag-asawa. Naalala ni Aurora ang bawat gabi na naghahati sila sa isang pirasong tuyo at ang bawat umaga na kailangang takasan ang naniningil ng upa upang maisalba si Ricardo sa isang kasong estafa na maaring magpakulong dito ng maaga. Lihim na binago ni Aurora ang mga petsa sa isang deed of sale. Ginawa niya yon dahil sa bulag na pag-ibig. Dahil sa paniniwalang ang sakripisyo ng kanyang integridad ay ang pinakamataas na anyo ng pagiging asawa. Ang akala ko ay nailibing ko na ang babaeng yon. Bulong ni Aurora sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na papel ng subpena. Ang bawat letra doon ay tila mga anino ng kanyang sariling kamalian. Isang paalala na ang katarungan ay hindi lamang para sa mga taong tulad ni Ricardo, kundi para rin sa mga taong tulad niya na piniling gumawa ng mali para sa maling rason. Isang gintong sandali ang naganap nang pumasok ang kanyang bagong sekretarya. Dala ang isang baso ng mainit na tsa. Tumingin si Aurora sa labas ng bintana ng matayog na gusali sa Makati. Ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na nag-uunahan. Walang pakialam sa mga bagyong nagaganap sa loob ng mga silid. Naisip niya, kung aminin niya ang pagkakamaling ito, maaring bawiin sa kanya ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, at ang bagong nahanap na kapayapaan para sa kanyang ina. Ma'am Aurora, may naghihintay po sa inyo sa labas. Isang Attorney Dante Mirasol, anunsyo ng sekretarya. Nanigas si Aurora. Si Dante Mirasol ay ang anak ng lalaking naperwisyo ng kanyang ginawang pamimeke 20 taon na ang nakalilipas. Ang sugat ng nakaraan ay hindi lamang pala nagpeklat, kundi nagnanaknak pa rin sa puso ng ibang tao. Nang pumasok si Dante, ang tunog ng kanyang sapatos ay matatag at puno ng paniningil. Hindi siya mukhang kontrabida. Siya ay mukhang isang taong naghahanap ng katotohanan. Umupo siya sa harap ni Aurora. At ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang makapal na pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong yaman. Mrs. Reyes, o dapat ko bang sabihing Miss Aurora? Simula ni Dante, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng 2 dekadang paghihintay. Alam nating dalawa kung ano ang ginawa mo para kay Ricardo noon. Namatay ang tatay ko sa sama ng loob dahil sa nawalang lupain. Ngayong bagsak na si Ricardo, ikaw naman ang kailangang sumagot sa batas. Handa ka bang mawala ang lahat para lang sa isang kasalanang ginawa mo, para sa isang taong hindi ka naman pinahalagahan? Tumingin si Aurora kay Dante at pagkatapos ay sa litrato ni Nanay Rosa na nasa kanyang mesa. Naramdaman niya ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib, ang bigat ng pananagutan na tila isang tanikala na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Ituloy ang kasinungalingan upang mapanatili ang kanyang imperyo, o harapin ang katotohanan at magsimula muli ng may malinis na konsensya. Hindi ko ito ginagawa para kay Ricardo ngayon, Attorney Mirasol. Sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ng isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Dahil ang tunay na paglaya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa taong nanakit sa akin, kundi ang pagbabayad din sa mga taong nasaktan ko habang ako ay nagbubulag-bulagan. Isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Dante ang nakita ni Aurora, isang paggalang na hindi niya inaasahan. Inilabas ni Dante ang isang luma at dilaw na dokumento mula sa kanyang bag, ang mismong papel na pinirmahan ni Aurora noong 2004.
Ang tunog ng paglapag ng papel sa mesa ay tila hudyat ng isang bagong pagsubok. Ngunit bago pa man makapagsalita si Dante, isang tawag mula sa ospital ang muling gumimbal sa tahimik na silid. Ang balitang hatid nito ay magdadala kay Aurora sa isang desisyon na magpapabago sa lahat ng plano niya para sa katarungan. Minsan, ang daan patungo sa pagpapatawad ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang mapanlinlang na kurbada na susubok sa iyong huling patak ng katatagan. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ito tabunan ng semento, gagawa at gagawa ito ng paraan para bumulwak at basain ang iyong mga paa. Ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa ay naglilikha ng isang mahinang ugong na tila ba sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Aurora. Sa harap niya, si Dante Mirasol ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sobpuna na tila ba binabasa ang bawat kasalanang nakatago sa pagitan ng mga letra. Dahan-dahang sinagot ni Aurora ang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binabanggit ang pangalan ng nurse. Ma'am Aurora, gising na po si Nanay Rosa. Hinahanap po kayo at may binabanggit siyang pangalan. Mirasol daw po. Ang boses ng nurse ay puno ng pagtataka. Nabitawan ni Aurora ang telepono. Ang tunog ng pagtama nito sa alpombra ay tila isang hudyat ng muling pagbubukas ng mga sugat na akala niya ay tuyo na. Tumingin siya kay Dante na noon ay napatayo na rin. Ang bawat anino sa mukha ng lalaki ay tila isang paalala ng pamilyang nawalan ng lahat. Dahil sa isang kasinungalingang binuo niya, 20 taon na ang nakalilipas. Sumama ka sa akin, Attorney Mirasol. Mahina ang tinig ni Aurora, ngunit may determinasyon na hindi na mababali. Nararapat lang na marinig mo ang katotohanan sa harap ng kaisa-isang taong naging saksi sa lahat ng aking sakripisyo at pagkakamali. Sa loob ng silid sa ospital, ang amoy ng gamot at ang mahinang ihip ng aircon ay naglilikha ng isang malamig na kapaligiran. Nakasandal si Nanay Rosa sa kanyang unan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng linaw na dala lamang ng nalalapit na pagtatapos. Nang makita niya si Dante, ang mga labi ng matanda ay nanginig, at ang kanyang tuyong palad ay pilit na iniabot sa lalaki. Dante, ang anak ni Ernesto, bulong ni Nanay Rosa. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na hininga mula sa nakaraan. Patawarin mo ang anak ko. Sa loob ng maraming taon, ang bawat subo namin ng pagkain ay may kasamang pait dahil alam kong galing iyon sa paghihirap ng iyong ama. Pinilit ko siyang itama ang lahat, pero ang pag-ibig niya kay Ricardo ay naging isang masamang sumpa. Napaluhod si Aurora sa gilid ng kama ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay himalayang umagos, pumapatak sa puting kumot na tila mga marka ng pagsisisi. Attorney Mirasol, Dante, hindi ko nababawiin ang aking ginawa. Narito ang lahat ng shares ng kumpanyang ito, pati ang mansyon. Kunin mo ang katumbas ng nawala sa inyo. At higit pa, handa akong harapin ang kulungan, basta't mabura lamang ang bigat na ito sa aking kaluluwa. Isang gintong sandali ang naganap ng hawakan ni Dante ang balikat ni Aurora. Ang lamig ng kanyang kamay ay unti-unting napalitan ng isang uri ng init na hindi inaasahan ni Aurora. Tumingin si Dante kay Nanay Rosa, pagkatapos ay sa babaeng nasa kanyang paanan. Ang tunog ng kanyang malalim na buntong hininga ay tila pagpapakawala sa 20 taong galit. Hindi ko kailangan ng kumpanya mo, Aurora, sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay wala na ang talim ng paniningil. Ang kailangan ko ay ang maririnig, ang pag-amin na ito sa harap ng aking ama, kahit sa kanyang puntod na lamang. Ang iyong pagsisisi ay sapat ng kabayaran. Hindi ka itatama ng isa pang pagkakamali. Ituloy mo ang paggamit sa yaman na iyan para sa mga taong tulad mo na naging biktima ng maling pag-ibig.
Ang pagpapatawad ay tila isang malakas na ulan na humuhugas sa bawat alikabok ng nakaraan. Naramdaman ni Aurora ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala na ang sikip ng lihim. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng preso na may kasamang 2 gwardiya ang nakatayo roon. Si Ricardo. Ang kanyang mukha ay hapis. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at isang huling pakiusap na maaring magpabago muli sa lahat. Aurora, may huling hiling ako bago ako mabulok sa loob. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pait at takot. Gaano nga ba kalalim ang kayang ibigay na patawad ng isang pusong paulit-ulit na winasak bago ito tuluyang magsarado para sa sariling katahimikan? Aurora, please, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang accountant, na ikaw ang nag-utos ng lahat. I'll make it up to you. I promise. Magiging pamilya tayong muli pagkatapos nito. Ang tinig ni Ricardo ay gumaralgal, puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa kahit anong bagay na lumulutang. Nakatayo siya sa gitna ng silid ng ospital. Ang kulay kahel na uniforme ng preso ay tila isang malaking mantsa sa malinis at maputing paligid. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na pilit niyang ibinabalot sa asukal ng mga lumang pangako. Ang amoy ng kulungan, amoy ng kalawang at pawis ay humahalo sa amoy ng antiseptic na nagbibigay ng isang nakakasulasok na pakiramdam sa bawat taong naroon. Dahan-dahang binitawan ni Aurora ang kamay ng kanyang ina at tumayo upang harapin ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 2 dekada. Tiningnan niya ang mga mata ni Ricardo. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba, ngunit ngayon ay tila 2 madilim na butas na lamang na puno ng kasakiman. Ang bawat guhit sa mukha ni Ricardo ay tila isang mapa ng lahat ng kasinungalingang binuo nito. Hanggang sa huling sandali, Ricardo, ang sarili mo pa rin ang iniisip mo. Mahina ang boses ni Aurora, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol na kasing talas ng diamante. Gusto mong ako ang mabulok sa kulungan para sa mga kasalanang ikaw ang nagplano? Gusto mong maging martir uli ako para sa isang pamilyang ikaw mismo ang wumasak? Naramdaman ni Aurora ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog upang balansehin ang mga records na ninakawan ni Ricardo. Naalala niya ang bawat sampal ng mga salita nito tungkol sa kanyang pagiging boring at walang silbi. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang wasak na tahanan, ay dahan-dahang tumigas at naging isang kuta na hindi na kayang pasukin ng kahit anong gaslighting. Aurora, isipin mo si Nanay Rosa. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Patuloy ni Ricardo, habang pilit na humahakbang palapit sa kabila ng pagpigil ng mga gwardiya. Ang tunog ng pagkalansing ng kanyang mga posas ay tila isang huling hiyaw ng kanyang nawawalang kapangyarihan. You owe me this. Ako ang nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Isang gintong sandali ang naganap ng humarap. Si Aurora sa salamin ng bintana ng ospital, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Hindi na ang babaeng may dumi sa mukha mula sa kusina. Hindi na ang asawang nakayuko sa takot. Nakita niya ang isang babaeng may dangal, ang isang accountant na sa wakas ay nahanap ang pinakamahalagang nawawalang numero sa kanyang buhay, ang kanyang sariling halaga. Wala akong utang sa iyo, Ricardo. Ang lahat ng meron ka, ako ang nagtrabaho. Ang lahat ng yaman mo, galing sa talino ko na inabuso mo, sabi ni Aurora habang dahan-dahang itinuturo ang pinto. Guardia, ilabas niyo na siya. Tapos na ang oras ng pagbisita at tapos na rin ang oras niya sa buhay ko. Habang hinihila si Ricardo palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at pagsusumamo ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa silid. Tumingin si Aurora kay Dante Mirasol
na nananatiling nakatayo sa isang sulok. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Dante, isang pagkilala sa huling tagumpay ni Aurora laban sa kanyang nakaraan. Lumapit si Aurora sa kanyang ina at dahan-dahang inayos ang kumot nito. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal, isang pag-aalaga na ngayon ay malaya na sa bigat ng panunumbat. Naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang balikat. Tila ba ang isang dambuhalang pasanin ay tuluyan ng nalaglag. "Nay, tapos na po." Bulong niya sa tenga ni Nanay Rosa habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumapatak sa palad ng ina. Mga luhang malinis, mga luhang nagpapahiwatig ng paghilom. Malaya na tayo. Ngunit sa labas ng ospital, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, isang huling balita ang naghihintay sa kanyang opisina. Isang balita tungkol kay Vanessa na magbibigay ng isang hindi inaasahang twist sa katarungang inakala niyang kompleto na. Sapat na nga ba ang makitang nasa loob ng rehas ang kaaway? O mayroon pang mas malalim na paraan upang ang hustisya ay tunay na maging ganap? Aurora, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanila na hindi ko alam ang tungkol sa Project X. Sabihin mo na biktima lang din ako ni Ricardo. Ang boses ni Vanessa ay matinis at puno ng panginginig. Isang tunog na nagpapabasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng presinto. Wala na ang kislap ng kanyang mga brilyante. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang dating mamahaling damit ay may bahid na ng dumi at pawis. Nakakapit siya sa mga rehas ng selda. Ang kanyang mga kuko na dati ay maayos ang pagkakamanicure ay ngayon ay putol-putol na at puno ng dumi mula sa pagtatangkang itago ang mga ninakaw na alahas sa likod bahay. Dahan-dahang huminto si Aurora sa harap ng selda. Ang amoy ng lumang bakal at alikabok sa loob ng presinto ay tila isang malupit na paalala kung gaano kabilis magbago ang tadhana. Tiningnan niya si Vanessa nang walang galit, kundi nang may isang uri ng malamig na pagtanggap. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay tumatama sa mukha ni Aurora na nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng kapayapaan na hindi kailanman nakamit ni Vanessa. "Vanessa, noong pumasok ka sa bahay ko at kinuha ang asawa ko, alam mong hindi pag-ibig ang hinahanap mo." Mahina ang boses ni Aurora. Bawat salita ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa pintuan ng katotohanan. "Hinahanap mo ang yaman na kinuha niya sa pawis at talino ko. Ngayong wala na ang perang yon, bakit ka pa rin humihiling ng saklolo sa akin?" "I was young. Nagpadala ako sa mga pangako niya." Hikbi ni Vanessa. Ang kanyang mga luha ay gumagawa ng maiitim na guhit sa kanyang mukha dahil sa smudged na mascara. "Akala ko talaga mahal niya ako. Hindi ko alam na pati ako ay ginagamit niya lang para itago ang mga nakaw na pera." Isang gintong sandali ang naganap nang kinuha ni Aurora ang kanyang panyo at iniabot ito sa pagitan ng mga rehas. Ang simpleng kilos na yon ay hindi galing sa pagpaparaya, kundi sa pagkilala na pareho silang naging biktima ng isang halimaw, bagamat magkaiba ang kanilang piniling landas. "Ang pagkakaiba natin, Vanessa, ay alam ko kung kailan dapat tumigil sa pagiging bulag. Ang yaman na hinabol mo ay naging kulungan mo rin sa huli. Hindi kita isasalba dahil ang katarungan ay kailangang dumaan sa tamang proseso." Tinalikuran ni Aurora ang selda. Ang tunog ng kanyang matatag na hakbang ay tila pagbura sa bawat anino ni Vanessa sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang muling pag-iyak ni Vanessa. Isang tunog ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat paghikbi ng babae ay tila isang paalala na ang kagandahang walang laman ay tila isang bulaklak na plastik. Maganda sa paningin, ngunit walang bango at madaling masunog. Paglabas ni Aurora sa presinto, ang sariwang hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mukha. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay rosas, isang hudyat ng bagong simula. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway.
Wala na ang mga paltos, wala na ang panginginig. Ang mga kamay na ito ang muling bubuo sa kumpanya, ang mag-aalaga kay Nanay Rosa at ang magsusulat ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Nagmaneho siya patungo sa kanilang kumpanya, ang Aurora Financial at Management. Inalis na niya ang pangalan ni Ricardo sa building. Habang tinitingnan niya ang malaking karatula, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang iyong sarili. Isang huling dokumento ang naghihintay sa kanyang mesa. Ito ay isang kasunduan sa pagitan niya at ni Dante Mirasol para sa isang joint venture na tutulong sa mga biktima ng Korporasyong Pandaraya. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila isang pangako ng paghilom. Ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang panulat, isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng building. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pa muli ang dahan-dahang bumababa. Bit-bit ang isang bagay na magbubukas sa huling lihim ng kanilang pamilya. Ang bawat simula ay may dalang pangako, ngunit ang bawat wakas ay may dalang katotohanang mas matamis kaysa sa anumang panaginip. Ang tunog ng makina ng kotse na unti-unting humihinto sa harap ng gusali ay tila isang huling hudyat ng pagdating ng katotohanan. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na barong at may bitbit na isang antigong kahon na gawa sa nara ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga hakbang sa semento ay mabagal ngunit may kasamang bigat ng kasaysayan. Ito si Tito Mario, ang dating matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Aurora, na akala ng lahat ay matagal nang nanirahan sa ibang bansa. Nang pumasok siya sa opisina ni Aurora, ang amoy ng luma at tuyong papel mula sa kanyang dala ay humalo sa amoy ng bagong simula ng kumpanya. Inilapag niya ang kahon sa mesa ni Aurora. Ang tunog ng pagdapo ng kahoy sa salamin ay tila isang pagbubukas ng isang kabanatang matagal nang ipinagkait. Aurora, bago pa man naging hari si Ricardo, ang iyong ama ang nagtanim ng unang binhi ng kumpanyang ito. Simula ni Tito Mario, ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Ito ang tunay na kasunduan na ninakaw ni Ricardo noong mamatay ang iyong tatay. Hindi siya nagsimula sa wala. Nagsimula siya sa yaman na sadyang inilaan para sa iyo. Pinapirma ka niya noon sa mga dokumentong hindi mo naintindihan dahil sa iyong murang edad at labis na pangungulila. Dahan-dahang binuksan ni Aurora ang kahon. Sa loob nito ay nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama, isang liham na puno ng pangarap para sa kanyang kaisa-isang anak. Nakita rin niya ang orihinal na titulo ng lupa at puhunan na kinuha ni Ricardo upang itayo ang kanyang imperyo. Ang bawat salita sa liham ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Isang pagpapatunay na ang lahat ng paghihirap ni Aurora ay may mas malalim na pinagmulan. Naramdaman ni Aurora ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng katarungang higit pa sa kayamanan. Ang kumpanyang hawak niya ngayon ay hindi lamang bunga ng kanyang paghihiganti, kundi ito ay ang kanyang tunay na mana na ninakaw ng taong akala niya ay kanyang tagapagtanggol. Salamat, Tito Mario, bulong ni Aurora habang hinahaplos ang larawan ng kanyang ama sa loob ng kahon. Ngayon, wala na talagang puwang ang pag-aalinlangan sa puso ko. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagbabalik ng dangal sa mga kinuhaan nito. Isang gintong sandali ang naganap nang tumayo si Aurora at hinarap ang lahat ng kanyang mga empleyado sa malawak na lobby ng gusali. Sa kanyang tabi ay si Dante Mirasol at ang kanyang sekretarya. Wala nang maskara, wala nang pagtatago. Inanunsyo ni Aurora na ang kumpanya ay magiging isang kooperatiba na ang layunin ay hindi lamang kumita, kundi ang maging sandigan ng mga taong walang boses sa lipunan. Sa huling bahagi ng araw, dinala ni Aurora si Nanay Rosa sa puntod ng kanyang ama.
Ang amoy ng sariwang damo at ang huni ng mga ibon sa paligid ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang kalikasan mismo ay nakikigalak sa kanilang tagumpay. Inilagay ni Aurora ang orihinal na kasunduan sa ibabaw ng lapida bago ito dahan-dahang sunugin. Isang ritual ng pagpapalaya sa huling anino ng kasinungalingan. Tay, kinuha ko na ang para sa akin, sabi ni Aurora sa hangin. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pagmamalaki. At sisiguraduhin kong ang pangalang iniwan mo ay mananatiling malinis at puno ng pag-asa. Habang pinapanood nila ni Nanay Rosa ang unti-unting pag-abo ng papel, naramdaman ni Aurora ang isang matinding kapayapaan. Ang bawat pirasong abo na tinatangay ng hangin ay tila bawat sakit, bawat sampal, at bawat gabing puno ng hikbi na ngayon ay bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Ang hinaharap ay isang malawak at maliwanag na daan na siya na ang may hawak ng manibela. Ngunit bago sila umalis, napansin ni Aurora ang isang maliit na bata sa di kalayuan na nag-iisa at tila naghahanap ng gabay. Ang tagpong iyon ay tila isang paalala na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ano nga ba ang huling aral na iiwan ni Aurora sa mundo? Bago siya tuluyang magpahinga sa kanyang bagong nahanap na kaligayahan, ang pag-ikot ng daigdig ay hindi tumitigil para sa mga pusong sugatan, ngunit may mga sandali na ang oras ay tila kusang bumabagal upang bigyan tayo ng pagkakataong huminga at lumingon sa ating pinagmulan. Sa pampang ng malawak at payapang dagat sa probinsya, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagiiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan, nakaupo si Aurora sa isang simpleng kahoy na bangko. Ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang regular na ritmo ng paghinga ng kalikasan, nagdadala ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, si Nanay Rosa ay mahimbing na nakatulog, habang ang banayad na hangin ay naglalaro sa kanyang maputing buhok. Ang bawat guhit sa mukha ng kanyang ina ay hindi na nagpapahayag ng takot o sakit, kundi ng isang payapang pagtanda na malayo sa gulo ng syudad. Sa loob ng ilang buwan, matapos ibigay ni Aurora ang pamamahala ng kooperatiba sa mga tapat na kamay ni Dante Mirasol at ng kanyang mga dating kasamahan, pinili niyang bumalik sa simpleng buhay kung saan ang bawat araw ay hindi sinusukat sa dami ng kita, kundi sa dami ng tawa at kapayapaan. Natanong niya ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya si Ricardo at Vanessa. Nang maisip niya ang 2 taong iyon na ngayon ay nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa likod ng mga rehas at sa hirap ng buhay, walang galit na pumuno sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang kanilang ginawa. Ito ay nangangahulugan lamang na pinili ni Aurora na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng kanilang pagtataksil dahil alam niyang ang tunay na parusa para sa mga taong sakim ay ang makita kang masaya at buo nang wala sila. Ang kapayapaan ay tuluyan ng nanirahan sa kanyang puso, kasing tahimik ng mga numero sa isang balancing ledger. Natutunan niya na ang bawat luha ay may katapat na ngiti at ang bawat kawalan ay may katumbas na bagong simula. Ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa mga offshore accounts o sa malalaking mansyon, kundi sa kakayahang matulog sa gabi nang may malinis na konsensya at gumising sa umaga nang may pag-asa sa iyong tabi. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento habang abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, si Aurora ay may isang simpleng aral na nais iwanan. Huwag kailanman matatakot na magsimula muli. Gaano man kalalim ang sugat at gaano man kalubha ang pagkakanulo, ang pananahimik ng isang babae ay hindi nangangahulugang siya ay talunan. Minsan, ito ay ang kanyang paraan upang mag-ipon ng lakas, mag-compute ng tamang oras, at dahan-dahang itayo ang sarili niyang kaharian mula sa mga guho ng nakaraan.
Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng sigaw, kundi sa talino at katatagan ng pusong handang lumaban para sa sariling dangal. Habang ang huling silahis ng araw ay tuluyang naglalaho sa abot-tanaw, hinawakan ni Aurora ang kamay ng kanyang ina at tumayo. Sabay nilang nilakad ang daan pabalik sa kanilang maliit na tahanan habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, dala ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-ibig, katarungan at tunay na paglaya.